Ah, sino nakabasa ng Book of Job? Nabasa niyo lahat ng 45 chapters ito? Ha? Lahat? 45? Ha? 42 chapters lang yun, no? 42 chapters lang yun. So, sabi ko nga, dahil wala tayong foreigner, no? Pwede ako mag-Tagalog, praise God, no? Sabi ko, may narinig ako kanina dyan, mahaba daw yung ating text. Gusto ko nga ilagay lahat ng 42 chapters eh. Para yun na lang ang preaching, basahin lang natin, no? Kasi napakaganda po nito. Yung hindi po pa, kung hindi pa nababasa yung Book of Job, ini-encourage ko po sa kayo na basahin niyo po. Kahit na paulit-ulit, hindi kayo magsasawa. Taig niyo pa ang nanood ng isang pelikula. Andun lahat, kikita niyo. Lahat ng aral sa buhay, lahat ng mga paliwanag tungkol sa Diyos, kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo nagkakaroon ng pagsubok, nandun lahat. Kaya, sabi ko, wala na kung sasabihin niya ito dito kung ilagay ko lahat yung 42 chapters. So, amen? Pero sabi ng Panginoon, sige, tumayo ka dyan kasi bihira ka rin tumayo dyan eh. Diba? Kaya yan ang problema. Kung minsan, kung bihira ka kasi tumayo, medyo nawawalan ka ng practice, no? Sabi nga nila, practice makes perfect, no? Kahit na sabi ko noon na hindi ako nini-reviews ngayon, nini-reviews ako. Diba? So, dahil alam ko na yung ganito na papaharapin ka, patatayuin ka ni Lord dito ay isang malaking pribilehiyo, no? Pero alam ko, kahit na alam ko na hindi ako qualified, ay kinaulapay ako ni Lord na sabi nga ni Lord na hindi niya tinatawag yung mga qualified, kundi qualify niya yung mga tinatawag niya, no? Are you all blessed? Pakisabi nga sa katabi mo, I am blessed kasi nandito ka katabi kita. I am blessed because nandito ka nakatabi kita. Because you are here. Amen? God is good? All the time. All the time? God is good. Amen. Bago tayo mag-umpisa na gusto ko lang dahil nauso dito yung kwentuhan, no? Kwento. Naalala ko kasi yung isang babae na pinag-aaral nung kanyang ama. Yung ama niya nandito sa Dubai. Hindi ko alam hindi ko sasabihin kung nandito sa Sikaina, no? Isang araw, tinawagan niya yung tatay niya, no? Sabi niya, father niya, Dad, sabi niya, may sasabihin ako sa inyo. Sabi niya, ano yan, anak? Sabi niya, anak. Nandito yung father niya. Telepono. Dad, sabi niya, yung paborito mong aso, namatay. Ha? Sabi niya. Di nalungkot yung dana. At tapos, kahapon, nasunog yung bahay natin sa probinsya. Naubos lahat. Pati yung mga pansabong mong mga manok, naubos. Talaga, ano ba nangyayari sa akin? Ba't ganito? Tapos tayo, sabi niya, buntis po ako eh. Ha? Asan yung lalaki? Hindi ako pwedeng pakasalan po kasi may asawa, iniwanan ako. At ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? At sa patay, may AIDS po yung lalaki. At nahawa ako. Sabi niya, ano? Sabi niya, pero tayo, biro lang lahat yun. Sabi niya, ang totoo tayo, kaya ako tumawag, bagsak po ako sa board exam. Diba? Nasubukan niyo na ba? Sino sa inyo ang nakasubok na na dumating ang problema ng sunod-sunod? Yung hindi pa tapos ang isa, may darating na naman. Ha? Lugmo ka na, parating ng parating yung problema. Yan ang nangyari kay Job, no? Yan ang nangyari kay Job. Sunod-sunod yung problema. Sunod-sunod ang problema. Pero bago tayo pumunta doon, tingnan mo natin, ibigay ko lang kayo ng konting background sa book ng Job, no? Para maintindihan natin.
ang Job ay nasa Old Testament, no? At sabi niya, Job is the first 5 books commonly referred to as the books of poetry. These include Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and the Song of Solomon. They are called such as books of poetry because their style, poetic style in contrast to the narrative style of most books. Yung ibang books. They are also referred to as wisdom literature, especially yung Job, Proverbs, and Ecclesiastes. Oswald Chambers, a Scottish evangelist, offered this concise summary of the 5 books. Sabi niya, Job, if you want to learn how to suffer, you read the book of Job. If you want to learn how to pray, you read Psalms. Sabi niya, and Proverbs, how to act. And Ecclesiastes, how to enjoy. And Song of Solomon, how to love. The book of Job has long been praised also as a masterpiece of literature. Consider these quotes. Tomorrow, if all literature was to be destroyed and it was left to me to retain one work only, I should say Job, said Victor Hugo. Ito yung author ng Les Miserables and Hunchback of Notre Dame. The greatest poem, whether of ancient or modern literature, sabi ni Tennyson, famous English poet during the Queen Victoria's reign. And the book of Job, taken as a mere work of literary genius, is one of the most powerful productions of any age or of any language. Daniel Webster, an American senator and orator. See, napaka-importante talaga itong book of Job. And Paul also wrote of the value of the Old Testament. Sabi niya, for whatever things were written before, were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scriptures might have hope. Si James naman, sabi niya, my friends, remember the prophets who spoke in the name of the Lord. Take them as examples of patient endurance under suffering. In 5:11, we call them happy because they endured. You have heard of Job's patience, and you know how the Lord provided for him in the end. For the Lord is full of mercy and compassion. See? An author writing, walang nakakaalam. Dahil sabi nila, iba, walang sigurado kung sino. Pati yung date of writing. But they said, it's sometime in circa 600 BC or 900 BC. And the setting of the book is around the patriarch time, no? Sabi nila parang contemporary ni Abraham. Kasi nga, nabuhay si Job ng more than, nabuhay siya after, namatay siya 140 years old. No? So, mahaba. So, kung balik tayo doon sa main text natin ngayon, the main character of this story, the main characters of this story are Job, a very rich but righteous man from the land of Uz, Job's wife, Job's 7 sons, Job's daughters, 3 daughters, robbers, yung mga magnanakaw, ang mga servants niya, yung 3 kaibigan niya, si Eliphaz, Timanite, hindi siya Timang, Bildad, the Shuhite, and Zophar, the namatay, Elihu, son of Barakel, the Busit from Ram. Hindi siya Busit, ha? Diba? God, Satan, and heavenly beings and angels. No? Yung sa chapter 1, pinakilala, inintroduce sa prologue, no? Inintroduce si Job na siya ay nabuhay doon sa nakatira sa land of Uz. No? Hindi ito yung Wizard of Uz. No? Iba ito, ha? Baka isipin nyo yun. Hindi siya yung wizard. Ito ay artist rendition ng ni Job nung siya ay may sakit na, no? Nasa hipoasis siya. Ito yung asawa niya na kinakastigo niya si Job. Sabi niya, may sakit ka na nga,
Sabi niya, may sakit ka na nga, faithful ka pa rin kay God. Sabi niya, why don't you curse him and die? Diba? Sabi niya. Ito yung tatlong kaibigan niya, si Eliphaz, Bildad, and Teresa. Yung isa, ito yung si Elihu, no? Sofar. At saka itong asumot, Mirror pala, hindi asumot, Mirror. Pero malaking malaking papel niya mamaya sa story natin. Si Elihu, no? So yun. Balikan lang natin yung istorya sa summary na si Job ay isang mayaman na tao pero righteous siya, no? Pinakilala siya. So, pinagmamalaki siya ni Lord. So isang araw, sa kalangitan, nagpunta yung mga anghel, yung mga heavenly creatures o beings upang mag-report kay Lord ang mga ginagawa nila. Kasama si Satan doon. Nung makita ni Lord si Satan, sabi niya, anong ginagawa mo? Saan nagaling? So siya nagaling ko sa mundo, I walk here and there. Sabi niya, tinitingnan ko yung mga nasakupan ko. Oh, nakita mo ba yung aking servant? Ang aking anak na si Job? Sabi niya. Pinagmamalay ko sa iyo, talagang napakabait niya, walang katulad siya. Sabi niya, mabait siya, ayaw niya gumawa ng masama. Pero sabi ni Satan, ganyan lang siya. Sabi niya kasi, masagana siya, pinagpapala mo siya. Sabi niya, maaari bang wala siyang iniisip sa iyo? Kumbaga hindi niya gagawin yan kung wala siya nakukuha sa iyo. Dahil pinagpapala mo, pinoprotektahan mo. Subukan mo alisin lahat ng mayroon siya. Kung hindi, susumpain ka niya at iiwanan ka. Diba? So, ibig palabasin ni Satan na si Job ay naging tapat lang sa Panginoon, naniniwala lang sa Panginoon dahil dun sa mga bagay, material na bagay na naturuan niya, na natatamasa niya. Diba? So, mayroong parang may hidden agenda kung gusto palabasin ni Satan. Pero sabi ni Lord, okay, kung gano'n ang isip mo, ibinibigay kita ng karapatan, sabi niya na alisin lahat yung mga pag-aari niya, ari-arian niya, pero huwag mo lang sasaktan ang si Job. Huwag mo siya sasaktan. So madalit sabi, Satan bumalik sa mundo, lahat bigyan niya ng namatay yung mga hayop ni Job, pati mga anak niya sa natural calamity, diba? Lahat inalis yung kanyang mga ari-arian, yung kayamanan niya, yung mga nasasakupan niyang mga tinatamasa niya. Pero anong nangyari? Si Job ay nanatili na tapat sa Panginoon. Sabi niya, ipinanganak akong hubad, mamamatay akong hubad. Purihin ang ibinigay ni Lord yan, kinuha niya ulit, walang kaso sa akin. Purihin ang Panginoon. So, hindi nagbago si Job. So, chapter 2, lundag tayo doon, na muli, nagkita-kita yung mga heavenly beings, na doon, kasama naman si Satan. So, alam ni Lord na hindi nagtagumpay si Satan doon sa challenge niya. Kasi si Job, hindi alam ni Job na sa mga leaders tayo na nakakabasa noon, alam natin yung istorya doon sa langit na nangyari, na may challenge na ginawa si Satan kay Lord. At tinanggap ni Lord yung challenge ni Satan. So lumalabas parang guinea pig si Job. Parang siyang pinagpustahan, no? Pero hindi alam ni Job yun. Sa pangalawang chapter, sabi ni Lord, nakita mo na yung anak ko, si Job. Kahit na anong inalis mo na lahat, yung kanyang mga ari-arian, kayamanan niya, hindi pa rin siya nagbago sa akin. Tapat pa rin siya sa akin. No? Hindi siya nawala ng tiwala sa akin at mahal pa rin niya ako. Siya pa ay
siya ay aking tapat talaga na hindi ako nagkamali sa kanya. He is one of the best. So sabi ni Satan, lahat naman ng tao ganyan eh. Lahat, kung kahit na kunin mo yung kahit na lahat kunin mo, yung mga anak niya mamatay o lahat ng areriyan niya ay mawala, kung hindi siya nasasaktan, hindi kanya susumpayan. Subukan mo saktan siya. Subukan mo na magkaroon siya ng sarili niya ay masaktan. So sabi ni Lord, okay, I accept your challenge. Sige, bigyan mo siya ng sakit o pasakitan mo siya, pero isa lang ang hiling. Huwag mo siyang papatayin. So madalit sabi, umalis si Satan at binigyan ng sakit si Job. Nagkaroon siya ng mga bulutong, mga boils sa buong katawan. Ayaw ko kung sa ibang version parang, hindi ko alam kung tawag nila noon ay ketong. Maaring ganon. Pero sabi lang, boils. No? So, mga pigsa, di ba? So, buong katawan niya mula ulo hanggang talampakan. Imagine. So, anong ginawa ni Job? Pumunta lang sa heap of ashes, gano'n, kasi tapos matubad siya, tapos hindi siya nag-complain sa Panginoon. Nanatili pa rin siya. Pero sabi nga, lumapit ang asawa niya, nagkakaganyan ka na, hindi ka pagalit sa Diyos, hindi mo pa sumpain mo, Panginoon. Diyos, mamatay ka na. Pero sabi ng Job, sabi niya, ba't huwag ka magsalita ng ganyan? Sabi niya, alam ni Lord ang ginagawa niya. So, hindi siya nagpaniwala na ano man ang gawin ni Lord sa akin ay sa Kanya. Noong una, no? So, ano? So, nalaman ng mga tatlong kaibigan niya na nagkasakit si Job at nawala yung mga kayamanan niya. So, ang nawala kay Job, ari-arian, kayamanan, yung kanyang kalusugan at ang kanyang reputasyon. Siyempre, nung panahon na yun, nung kultura mo, pag kayo nagkasakit ka ng ganyan, parang outcast ka. No? Hindi ka talaga papansin ng ibang tao. Pero yung tatlong kaibigan niya, di ba? Si Elibas, Bildad, at Zophar, ay pinuntahan siya para aluin siya. Aluin. Pero pagdating nila doon, nung makita nila na gano'n si Job, imbis na aluin nila, tulungan nila, nung makita nila na para walang pag-asa, araw-araw nanghihina at talagang tsak na mamamatay siya, mamamatay siya, imbis na tulungan siya, i-comfort siya, they verbally and emotionally abused him. Diba? Marami sa atin gano'n. Kung may mga kaibigan tayo na may problema, imbis na tulungan natin, actually, initially, pupunta tayo doon para makita natin kung anong nangyayari sa kanila. Initially, gusto natin maawa tayo. Pero pagdating pang matagal na, nakita natin wala ng pag-asa. Minsan, imbis na tulungan natin, siya pa yung sisihin natin. Ay, kasalanan mo siguro. May kasalanan ka siguro. Diba? So, kaya ganyan ang kahaganyan. Kaya pinaparusahan ng Panginoon dahil may kasalanan ka. Pero actually, wala kasalanan si Job. Wala siyang kasalanan, upright siya. Alam ni Lord yan. Kaya hindi siya pinaparusahan dahil sa kasalanan. Pinaparusahan siya dahil doon sa challenge ni Satan. Gusto lang ipakita ni Lord. Inalaw niya yun na mangyari yun dahil gusto ipakita ng Panginoon na kahit ano mangyari sa kanyang anak na si Job ay maninipiling tapat sa kanya. Hindi siya hindi niya iwan ng Panginoon. No? So, ganon. So, yung, kaya, pinangalan ko itong persevere. Ang title ng ating topic ngayon ay persevere in suffering. Persevere, dapat kasi patience, no? Pero nung binasa ko nung pinag-aralan ko yung patience at saka persevere, magkaiba kasi ang patience, pag sinabi yung patience and suffering, ang patience kasi, naghihirap ka na, pero tahimik ka lang. Hindi ka magreklamo. Yun din ang unang tingin ko kay Job. Pero the succeeding chapters, nung sobrang nagdidiliro na siya, hirap na siya, sinisi na rin niya ang Panginoon. Kinustyon na rin niya. Sabi nga niya minsan na
ang Diyos daw ay unjust. Ang Diyos daw ay hindi makatarungan. Na bakit siya pinaparusahan at wala naman siyang kasalanan. Kahit na anong gawin niyang balikan ang kanyang buong buhay, ay wala siyang malaman o maalala na ginawa niya na kasalanan. Kaya sabi niya, ba't mo ako pinapahirapan, Lord? Eh, wala akong kasalanan. So, sabi nga din sa mga kaibigan niya, nung sinisisi siya, if he was very persistent, na parang he insisted na he is innocent. Wala siyang ginawa kasalanan. Pero yung mga kaibigan niya, pinagpipilitan na sabi nila, hindi ka ba karusahan kung wala kang kasalanan? Diba? Suffering follows because suffering denotes sinning. Parang ini-equivalent nila, pag may nagsasuffer ka, eh makasalanan ka. Diba? Pero kaya nga, sinabi ko lang na persevere kasi pinagpilitan na ni Job na wala talaga siyang kasalanan. Kahit na nung gawin niya balikan ang kanyang nakarang buhay, wala siyang ginawa o hindi nagawa na hindi nagustuhan ng Panginoon. Diba? At yung kaya nga persevere. So sabi ko nga, ito yung tamang salita kasi nag-persevere siya, nagsikap siya, pinanindigan niya hanggang sa huli na wala siyang kasalanan. So, why people suffer, no? Alam natin na si Job ay pinarusahan lang o pinayagang maparusahan ng demonyo ni Satanas, pinayagan ng Panginoon dahil lang doon sa usapan nila ng challenge, no? Na gustong subukan, gustong patunayan ni Lord na si Job ay isang matuwid na tao kahit anong klaseng paghihirap. So why people suffer? Bakit tayo suffer? O as Christians, no? As a result of their sin, kasalanan, no? Judas killed himself because he had betrayed Jesus, no? Yung halimbawa dito sa ating mundo, bakit naging addict yung isang addict? Bakit nakulong sa rehab? Dahil nag-drug siya. Nag-pick siya ng drugs. Bakit yung isa naging alcoholic? Dahil uminom siya. So sariling kasalanan, no? So sabi nga sa Matthew 27, then Judas who had betrayed Jesus regretted what had happened. When he saw that Jesus was condemned, he brought the 37 points back to the chief priests and leaders. He said, I've sinned by betraying an innocent man. They replied, what do we care? That's your problem. So he threw the money into the temple, went away, and hanged himself. So, ito yung nagsasuffer ang isang tao dahil sa sariling kasalanan, sa ginawa mong kasalanan. Diba? Yung isa, next is because people suffer because of other people's sin. In 1 Peter 2:24, Jesus is an example of one who committed no sin at all, yet he was persecuted and killed by wicked men. See? Si Lord, alam natin na wala siyang kasalanan, pero nagsuffer siya. Hindi dahil siya ay makasalanan, kundi dahil sa ating mga kasalanan. So pwede ka mag-suffer na hindi mo kasalanan. Yun yung sa yung verse 21, 23, 22 hanggang 24, no? So yun yun. So nagkakasala na nagsasuffer ang isang tao kahit hindi mo kasalanan. Sa atin, sa Pilipinas, nagsasuffer yung mga tao na hindi nagkakasala. Yung mga sa corruption. Yung mga nananakaw sa gobyerno. Sino naghihirap? Ang mamamayan, di ba? Hindi yung mga nagnanakaw. O, maaaring may napaparusahan ng konti, pero hindi sapat yun, no? Yung ibig sabihin na nagsasuffer ang ibang tao dahil sa kasalanan ng ibang tao. And letter C is as a result of Adam and Eve's sin. Alam natin lahat na dahil sa original sin, sabi nga, ay nagkakasala. Sabi nga, in particular because of Adam, all people die. And sabi niya sa 1 Corinthians 15:22, for just as all people die because of their union with Adam, in the same way, all will be raised to life because of their union with Christ. Everyone must die once and after that be judged by God. So,
dahil sa kasalanan ni Adam and Eve, tayo ay nag-suffer, no? Hindi dapat mahirapan mga anak, yung mga babae, di ba? Hindi dapat tayo magtrabaho, hindi tayo dapat magkasakit. Pero dahil doon sa kasalanan, hindi sumunod si Adam and Eve doon sa utos ng Diyos na huwag nilang kainin yung bunga ng punong kahoy sa gitna ng garden, sa Eden, ay ginawa nila. So yan, nagkaroon tayo ng kaparusahan, magsasapot tayo. And D as a result of temptation from Satan. Ito na nga yun, yung nangyayari sa Job at sa atin, no? Tukso ni Satan, no? Ito yung sabi ng sa Job 1:11, but now suppose you take away everything he has, he will curse you to your face. Ito yung sinasabi ni Satan kay Lord na kung alisin mo yung mga kayamanan, yung mga bagay, material na bagay na nagpapasa sa isang tao, ay mawawalan na siya ng pagsamba sa Diyos, no? Pero napatunayan niya na mali siya. At ganoon din, nung sinabi ng asawa ni Job, sinagot ni Job na, you are talking nonsense. When God sends us something good, we will come here. How can we complain when He sends us trouble? Even in all this suffering, Job said nothing against God. No? Ito yung sa mga umpisa sa chapter 2. So, ibig sabihin ni Job dito na tayo ba masaya lang kung tayo pinagpapala? At kung tayo hindi na pinagpapala, hindi na tayo magiging masaya. Marami sa ating gano'n, no? At sasabihin sa, ang tanong pa nga natin, Lord, pag naghihirap ka, unang-unang sasabihin mo, sa Pangasinan, sabi, Brother Oka, akin, oy, bakit ako pa? Di ba? Why me, Lord? Why me, Lord? Pag may dumarating na pagsubok sa ating buhay, tayo'y nagkakasakit o may nangyaring trahedya sa ating buhay. Trahedya sa ating buhay. Anong unang-unang sasagot at tatanungin mo si Lord? Why me, Lord? Bakit nangyari sa akin to? Lalo sa mga Christians na tulad natin. Dahil akala natin, pag Christians na tayo, ay hindi na tayo dapat makaranas ng pagsubok. Makaranas ng pagtukso galing kay Satan. Hindi, kapatid, asahan mo na pag ikaw ay Christian, na palapit ka sa Diyos, asahan mo na mas lalong maraming ang tukso darating sa buhay mo. Oras-oras, araw-araw yan. Kasi alam ni Satanas na malapit ka kay Lord, malakas ka kay Lord. Kaya susubukan ka niya ilayo sa kanya. Kaya pasalamat na kapatid, imbis na magreklamo ka, pasalamat ka kung maraming dumarating na pagsubok o tukso sa buhay mo, kapatid. Kasi alam mo na pinagmamalaki ni Lord kay Satan. Kaya tinutukso ka niya upang patunayan niyang mali si Lord. Kaya tinutukso ka niya. So, matakot ka o mag-alala ka pag wala nang dumarating na pagsubok sa buhay mo. Pag wala ka nang naranasan na trahedya sa buhay mo. Dahil, ibig sabihin niyan, kakampi ka na ni Satanas. Katabi ka na niya. Kampun ka na niya. Kaya hindi ka natutuksuhin. Kakampi ka na niya. Di ba? So, mag-ingat. So, mas masarap na dumaraan ka sa pagsubok kasi diyan nakikita at na ang iyong pagkatao ay lalo lakas. Amen? Can suffering bring out good results? Definitely yes. Di ba? Because it gives us opportunity to prove our commitment to God. Ito na yun, na talagang habang sinusubukan tayo, dito na makikita kung gaano tayo nagtumigil kay God. Diba? Kahit na anong dumating sa atin. Tulad ni Job, nawalan siya ng kayamanan, mga ari-arian, namatay ang kanyang mga anak, 10 anak. Pero hindi siya umalis. Sabi niya, in Job 1:21, he said, I was born with nothing and I will die with nothing. The Lord gave and now He has taken away. May His name be praised. See? Hindi siya nawalan ng tiwala sa Panginoon.
lalong lumakas ang commitment niya sa Panginoon. Commitment niya. Di ba? Lalong lumakas. At sabi nga dun nung sasawa niya, sinagot niya yan. Di ba? Nasabi ko na kanina yan. Di ba? In all of the suffering, Job said nothing against God. Dapat tayo, mga kapatid, dapat ganyan tayo. Kahit na tayo nakaharanas, hindi dapat tayo mawalan ng tiwala sa Panginoon. Laang yung ating commitment sa Panginoon ay lalong tumibay yung ating pakipag-ugnayan sa ating Panginoon. No? Does suffering bring out good results? Yes, because it brings spiritual growth. Ito na nga yung pinapalakas yung iyong pagkatao. Magiging matatag ka. Diba? Lalong malalaman mo na kailangan mo si Lord. No? In James 1:2, my friends, consider yourselves fortunate when all kinds of trials come your way. Pasalamat tayo. Because sabi niya in Philippians 4:13, I can do everything through Christ who strengthens me. Diba? So, yun, makikita mo, malalaman mo na habang sinusubukan ka, lalong dapat lumakas ang iyong, lalong mag-grow ang iyong spiritual life. No? And literacy keeps us humble and dependent on God. Diba? Kasi malalaman natin, diba? Humble yourselves in James 4:10, sabi niya, humble yourselves for the Lord and He will lift you up. Magpakumbaba ka lang. Tulad ni Job, doon sa bandang huli, no? Na nung matapos siyang i-challenge ni Lord, matapos siyang i-review, no? Ay nagpakumbaba siya. Inamin niya ang kanyang pagkakamali. Sabi niya, I said foolish things, sabi niya kay Lord. At I take them all away. I take them back. I am ashamed of myself. Na kaya binabawi ko lahat yung sinabi ko, Lord. Nung maunawaan niya kung bakit siya binigyan ng pinahirapan ng Panginoon, ng demonyo, pinayagan ni Lord. And sabi niya, sabi dito sa Psalm 55:22, turn your burdens over to the Lord and He will take care of you. He will never let the righteous person stumble. No? So yan, tandaan niyo, hindi ka talaga pababayaan kasi alam niya, righteous ka. So, kailangan maging humble tayo at alam natin na ang Panginoon ay nandiyan lang. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan. So, magdepende lang tayo sa Panginoon. No? Ibigay natin ang lahat sa Kanya. So, what blessings will God provide to help us endure? Andyan ang Bible, no? Binigyan tayo. Sabi sa Romans 15:4, through patience and comfort of the Scriptures, we might have hope. So, kung tayo nahihirapan, kung may mga dumarating na pagsubok sa ating buhay, kapatid, andyan ang Bible, ang dami dyan. Marami dyan, makikita mo para ikaw ay magkaroon ng pag-asa. Ma-comfort ka. Gusto mo nang malaman mo kung paano haharapin yung problema mo. No? Binigyan tayo ng Bible. Sabi nga na, this is my Bible. No? It has what it says I can do. Diba? Maraming andyan sa Bible. So wag natin, palagi natin babasahin ang Bible day and night. No? Keep it with you. So, ang pangalawa is prayer and worship. And sabi nga ni James 5:13, sabi is anyone among you suffering? Let him pray. Diba? May naghihirap pa sa inyo, may nakakaranas pa ng pagsubok. Imbis na pumunta ka sa kaibigan mo, magdasal ka. Ang palaging sinasabi ni Pastor na when you are in trouble, if you are suffering, if you have problems, don't go to the phone. Go to the throne. Diba? So, yun ang sinasabi na palagi mag-pray ka. Mag-pray ka. And other Christians, binigyan tayo ng ating kapwa, ating kapatiran, para kung tayo dumaranas ng pagsubok, ng kahirapan, tatakbo tayo. Ang mga kapatiran natin ay tutulungan tayo. Not only, and 2 Corinthians 1:3-4 is, not only can God comfort us,
so can other Christians. And we should strive to comfort others. Diba? Kapatid, tulungan natin ang kapwa natin upang makaraos sila o upang makagaan doon sa mga dinadala nilang paghihirap ng kalooban. Huwag tayong gumaya doon sa tatlong kaibigan ni Job, no? Na imbis na tulungan, lalo nilang inilulugmok, lalo nilang sinisiraan, lalo nilang sinisisi. Di ba? Na, kasalanan mo yan. Di ba? Madalas gano'n eh. Yung biktima, nagiging siya pa sinisisi. Siya ang scapegoat eh. Di ba? Madalas sa atin yan eh. Yung mga pulis, kung may mga crime, pag hindi wala silang makitang lead o suspect, ang babalikan nila yung mismong biktima eh. Di ba? Madalas sa atin ganyan. So, ingat tayo mga kapatid. Kung tutulong tayo, talagang tutulong tayo dahil mahal natin yung ating kapatid. And because of hope of eternal life, kaya binigyan tayo ng Panginoon na ng ating pag-asa, no? Na kung tayo ay mag-persevere sa ating suffering, and so that if we can endure, no, we will endure. Sabi nga sa Romans 8:16-18, we are heirs of God if we suffer with Jesus. The sufferings of this life are unworthy to ever be compared with the future glory awaiting us. Diba? Yung naghihintay na glory, yung naghihintay na ganting para sa atin sa langit, ay hindi pwedeng kumpara sa bagay dito sa mundong ito. No? Pakibasa nga ang James 1:12. Anong sabi? Anong resort, no? Pakisabi, crown of life. Pakisabi, crown of life. Crown of life. See, tandaan po natin yan, no? May naghihintay sa atin na crown of life. So what have we learned so far, no? Doon sa ating drama, no? Sa ating teksto. We learned that suffering is not limited to those who are wicked. Even righteous people suffer for doing right. Diba? Suffering is not limited to those who are wicked. Kahit na tulad ni Job, hindi siya weak, righteous siya, but nagsuffer din siya. No? Tayo, sa ating maranasan natin yan, kahit na tayo Christians, kahit na tayo hindi baliko, ay makakaranas tayo ng pagsubok, paghihirap. God should not be blamed for our suffering. Instead, pasalamatan pa natin siya. Huwag natin sisihin kasi hindi natin alam ang plano niya. Dapat pasalamatan natin kung tayo naghihirap. Kasi ito ang tandaan natin, na yung suffering, lalo pag naghihirap tayo, may plano ang Diyos sa buhay natin. Sigurado, tsak na mayroong mangyayaring maganda, may kapalit na maganda doon sa paghihirap na yon. Kasi gusto niya tayong ayusin. Kaya ka naghirap, halimbawa, binigyan ka ng sakit. Diba? Eh dahil gusto kanyang gisingin. Sabi nga ni Elihu doon sa chapter 32 to 37, sabi niya, kinong nire-review niya si Job, sabi niya, ang Diyos, sasabihin mo, hindi ka pinapakinggan. Iniwanan ka, pinabayaan ka. Talagang kinakausap ang tao, kinakausap palagi ng Diyos. Kaya lang hindi mo lang narinig. Kinakausap ka sa panaginip, sa vision. Diba? Kahit na namin sakit ka, kinakausap ka. Ibig sabihin, ginigising ka sa iyong pagkakamali. Nire-review ka. Kaya hindi lang narinig, naiintindihan ng tao, hindi nakikita. Maraming mga pagkakataon na gigisingin ka ng Panginoon. Kakausapin ka ng Panginoon. Gagamit sa ibang tao para kausapin ka. Pero hindi lang natin nakikita, naintindihan. Di ba? So, imbes na tayo sisihin natin ng Panginoon na akin, why me, Lord? Bakit ako pa? Di ba? Ay, huwag natin tanungin kasi alam natin na mayroon siya magandang plano sa buhay natin.
sa buhay mo. Kaya ka ginaganyan, kaya ka binibigyan, inaalaw na mangyari sa iyo yan. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Gusto ka niya iwasto sa mga mali mong gawa. Di ba? The ultimate and primary blame for suffering rests on Satan, who tempts people to sin, and thereby brought sin into the world. So dapat talaga si Satan lang. No? So, siya lang. Kung wala si Satan, walang kasalanan. Pero yun nga, andyan siya. Wala tayong magagawa kung hindi ingatan lang na huwag tayo matukso. Pero pag tayo natutukso, pasalamat tayo na palagi nandiyan ang Panginoon at nagbibigay siya ng mga tao na magkukurik sa atin. Maaaring sa una, sasabihin mo, pinapakilaman ka, pero natutulang kung titingnan mo sa isip mo, kaaralan mo, uunawain mo, ay padala ni Lord pala yun. Padala ni Lord para ikurik ka dahil may mali kang ginagawa. So huwag tayong magalit sa mga tao nagkukurik sa atin, nag-review, nagpapaalala. Ang sabi nga, ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot, no? Mga kasabihan ng matatanda. People are usually quick to judge others. Yan. Natutuhan natin. Tulad ng mga kaibigan niya. Unang-una, yung asawa niya. Di ba? Judge ka agad. Yung asawa ni Joe. Di ba? Sabi niya, ganyan na nangyayari sa iyo. Tapat ka pa rin kay Lord. Murahin mo. Thirst and die. Di ba? Imbis na suportahan niya, imbis na encourage niya, tulungan niya, katulad ni Elihu, na hindi talagang in-encourage niya, dinepensa niya ang Panginoon. Di ba? Kasi yun ang, tingin ko yun, si Elihu ay pinadala ni Lord para ipaliwanag yung side ni God. Dahil yung tatlong kaibigan niya, hindi nila nasagot yung mga katanungan ni Job, no? So parang hindi na, si Elihu lang nagpaliwanag kung gaano kabuti, kung gaano yung magandang plano ng Diyos kay Job, no? So ito yung asawa niya, yung sinong katulad, may mga asawa dito, o yung mga, ang hindi lang asawa, ang ibig sabihin nun, malapit sa ating buhay. Mga mahal natin sa buhay, malalapit na kamag-anak. Na may problema tayo, imbis na tulungan tayo, sila pa yung unang-una na tayo ididiin ka. Diba? Imbis na tulungan ka tumayo, lalo bang takapakan, ilulong mo ka lalo, isusubsub ka lalo sa kahirapan. No? Yung tatlong kaibigan niya, ganun din, na imbis na tulungan siya, ay nung una, yun ang maganda yung purpose nila para i-comfort siya. But nung nandun na sila, nakita walang pag-asa na si Job, ay nagbaliktad na sila. They emotionally and verbally abused Job. Sabi, makasalanan kasi. Talagang tunay kasalanan. Huwag mo na ipagpilit na wala kang kasalanan. Sigurado may ginawa kang kasalanan, kaya naghihirap ka. Kaya pinapahirapan ka ni Lord. Judgmental ang tao. Hindi mo pa inaalam ang istorya. Kasi si Job, lahat ng actors dyan sa text natin, lahat ng characters dyan, maliban kay God at saka Satan, hindi nila alam kasi yung original na usapan doon sa langit. Kaya nagkasakit si Job. Yung nangyari kay Job, yung mga suffering na yun. Yung kaibigan niya, tatlong kaibigan niya, yung asawa ni Job, wala siya alam doon sa usapan doon sa langit. Kaya ganoon. So akala nila, dire-diretso na may kasalanan na si Job. Makasalan si Job kaya naghihirap. Di ba? Pero mapalad tayo, yung mga readers, kasi alam natin na mayroon nangyari doon sa kalangitan na usapan. It's a challenge, it's a wager. May sila, usapan. At ang ginamit na phone o ginamit na guinea pig ay si Job. Kaya mga kapatid, huwag tayo maging judgmental sa iba, no? Para hindi tayo matulad doon sa mga kaibigan o asawa ni Job. Conclusion na lang. So, we learn that people will suffer. Righteous people will suffer. Righteous ka ba, kapatid? Walang self-righteous dito. Walang self-righteous dito. Faithful Christians will suffer. Not because of their sin, but because God wants to test their faith. God wants to test your faith. Everyone can suffer. Lahat tayo.
lahat tayo, kami ni Pastor, magsasuffer kami. Kasama kami dyan. Lahat tayo, walang exception dyan. Life can be incredibly painful, but God is the final authority in and over our lives. He has the ability to work mightily in our lives, no matter how difficult the situation. Tulad ni Job, hirap, sunod-sunod yung yung dagok sa buhay niya. Lugmok na siya. Hanggang siya ay halos mamatay na sa sakit niya. Hindi na siya, nagdidililo siya. Kaya talagang hindi niya mapigilan na sisihin ang Panginoon at questioning ang Panginoon, ang wisdom ni Lord. Ang sabi nga niya, unjust si Lord dahil siya, matuwid siya pero pinahirapan siya. Yung sabi niya, yung mga wicked pa, parusahan mo rin. Diba? So, sinabi niya doon sa succeeding chapters. No? The bad news is, Satan is the enemy who has stolen from us, killed our peace, joy, and life, even attempted to destroy our hope. Satan talaga ang gumagawa ng lahat ng pagsubok, lahat ng kahirapan natin na dinaranas. Lahat galing Satan. But the good news is, there is a loving God who wants to not only give us life and bring us back to fully living life, but to also give us life abundantly. In John 10:10, diba sabi niya, Jesus said, the thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I have come in order that you might have life in all its fullness or abundantly. Diba? So yun ang sinabi ng Panginoon. Kaya, the deeper we dive into finding God's heart and purpose, the greater He brings His ultimate good to the surface in our life. So when we are in trouble, despair, defeated, and feel we are stuck in a very bad situation, we fight back the enemy. Diba? Tulad ni Job, labanan mo. One of the best gifts God has given to us is free will. Pakisabi kapatid, free will. Free will. Because free will means we have freedom of choice. We can choose. We can choose. Pag naghihirap ka, halimbawa nasunugan ka ng bahay, alam mo, tulad ni Job, nung umpisa, kalmado lang siya eh. Kalmante lang siya. Diba? Job, dumating yung mga pagsubok, kalmante lang siya. Pero habang tumatagal, nagsisikin na. Nagsisikin na nung maranasan yung hirap na. Nagsimula na siyang mag-questionan niya si Lord. Tanungin siya. Tulad natin, halimbawa, nasunugan ka ng bahay. Sa umpisa, nasunugan ako ng bahay. Okay lang. Pero, pagkalipas ng ilang oras, pag dumating na yung gabi, o kaya oras sa pagtulog, wala na akong bahay, saan ako matutulog? Unti-unti mararamdaman mo yung halaga ng nawala sa'yo. After that, nawala ka ng bahay. Sabihin mo, susunod na araw, nasulog pala yung litrato ng mga anak ko nung maliliit pa sila. Yung mga memento, yung mga remembrance mo doon, yung mga bagay na importante sa'yo, nasulog pala. Unti-unti, tapos susunod, wala akong bahay na sunod. Sana ko kukuha ng pagpagawa ulit ng bahay. Diba? Unti-unti darating sa'yo. Mararamdaman mo, unti-unti, yung sakit ng pagsubok. Hindi agad mo mararamdaman. Hindi ka agad magsisikin. Tulad ni Job. Pero habang tumatagal, mararamdaman mo yung sakit, yung epekto ng pagsubok sa'yo, ng sakit o dagok na dumarating sa'yo. But you can choose. You can choose. In spite of ang mga nangyayari sa buhay mo, you can choose. We can choose joy instead of sorrow. Pag-isabi lang, choose. 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 Diba? We can choose. May kakayahan kang pumili. Dahil may free will ka. May free will tayo. Diba? Huwag tayong patatalo sa demonyo, no? Kaysa banas. We can choose to fight instead of surrender.
We can choose to trust God instead of Satan. Si Job, nung maunawaan niya yung ginagawa ni Lord sa buhay niya, yung nangyayaring suffering, naunawaan niya na para sa kanya, lahat ng nangyayari sa kabutihan niya, inamin niya ang infinite power ni Lord, na si Lord ay mas makapangyarihan at si Lord lang may karapatan kung anong dapat gawin sa kanya. Dahil alam niya na para sa kabutihan niya. So, he choose to trust God. We can choose to do something about life from this day forward. You can choose. Ano man ang dinaranas mo ngayon, kapatid? Ano yung sitwasyon mo ngayon? Diba? You can do. From this day forward, you can choose what you want. You can choose to be happy. You can choose to ignore your problem and go on. You can choose to give all your problems to God. We can choose to pick up the broken pieces and create the best life possible with God's direction. Piliin natin, kapatid. We can choose to accept God's infinite power over our limited knowledge and understanding. Piliin natin. It may not be easy, mga kapatid, no? It may very well be the hardest thing you have ever done. But with perseverance, it can be done. Pakisabi, it can be done. With God's help. It can be done with God's help. In Philippians 4:13, sabi niya, I can do everything through Christ who strengthens me. That's why si Job, nagbago siya, in-accept niya. Sabi niya sa Pakispa 42:3 hanggang sa 26. Ready, go. Ask how to appreciate about peace. Ginawin niya, no? So, nung ginawa niya yon, and then sabi ni Lord, tinanggap ni Lord yung kanyang sorry, yung kanyang pagtanggap, inamin niya, kapangyarihan ng Panginoon, tinanggap niya sa buhay niya. Sabi ni Lord sa kanya, ipagdasal mo rin yung tatlong kaibigan, yung tatlong mong kaibigan. So, pinagdasal niya yon. So, after that, pag-pray niya, yung tatlong kaibigan niya na sumisi sa kanya, diba, si Lord, tanda natin, hindi niya kinondem. He never condemned Job or his three friends. God never condemns. Diba? He rebukes. He corrects us. Dahil mahal na mahal tayo. Diba? So, tinanong sa 42:12 hanggang 17. Pakibasa. 1, 2, 3. Amen, no? Kita nyo na. Kita nyo na. After the suffering, ibinalik lahat ni Lord. Nadoble pa. Di ba? Dati 7,000 lang. Di ba? 7,000 lang yung kanyang camels, di ba? Oh. Ginawa niyang 14, dinoble. At binigyan pa uli siya ng 10 anak. 7 anak na lalaki, 3 babae uli. At ito pa, nandun sa ibang verse, doon sa verse 42, chapter 42, na yung kanyang mga anak na 3 babae na walang kasing ganda. Walang katulad doon sa panahon nila. Sobrang ganda. Siguro mas maganda kaysa nung una. So, si Job, bless siya ng doble-doble. Diba? Kasi na-endure niya yung suffering. Diba? Kaya tayo mga kapatid, kung ma-endure natin ang suffering. Diba? So, have patience in times of trials. Persevere in the midst of persecutions and sufferings. Sabi nga sa James 1:2-4,
Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So, persevere to choose eternal life over eternal death. Persevere to choose joy over sorrow. Persevere to choose God over Satan. Because, pakibasa, blessed is the man who perseveres in the trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. And before we end, this is to Father. Pakibasa, when you pray, God listens. When you listen, God talks. When you believe, God gives. You know, ang aral natin doon sa Book of Job ay pinatunayan lang ni Job na ang lahat ng paghihirap o pagsubok sa ating buhay ay may magandang kapalit. Pinatunayan niya doon na kung ikaw ay magpipersevere, na mamuhay ng matuwid. Pinatunayan niya din doon na not only God can love unconditionally. Human beings, especially Christians like us, can also love unconditionally. Bakit? Yung ibigin mo si Lord, mamahalin mo si Lord, ang ating Panginoon, hindi dahil sa mayroon kang magandang buhay, hindi dahil sa mga biyaya na tinatanggap mo, kundi mamahalin mo si Lord sapagkat siya ay mahal mo. Mamahalin mo siya dahil mahal mo siya. Dahil siya yung ating naglugalang sa atin. At gusto mong matupad ang kanyang mga purpose kung bakit nandito ka. Gusto mo lang pagbigay sa kanya. Mahalin natin ang Panginoon unconditionally. Pwede natin gawin yun. Pakisabi, I will love God unconditionally. Amen? To God be the glory.